Mga minamahal, pag-usapan natin tong sinabi ni Tere Redon na handa na ang posibleng prosecution dito nga po sa bloodbath ni Sara Duterte. Tingnan ninyo mga minamahal. Oo, meron na pong nakahandang prosecution team sa bloodbath ni VP Sara Duterte. Imbes na ma-delayed ninyo, imbes na makagawa kayo ng another momentum ninyo para ma-delay itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, nagkaroon tuloy ng public pressure na ituloy ng impeachment dahil sa ginagawa ninyo. Gets ninyo? Panoodin natin itong sinabi ni Representative Tere Redon. Walang labis, walang kulang. Tiniyak ng 11-member prosecutor panel ang kanilang full attendance sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes. Ano-ano kaya ang kanilang mga paghahanda? Yan ang Agenda Weekend Report ni Isaiah Mirafuentes ng Abad. Diba, mga minamahal, yung agenda nila na pigilan ng impeachment, ang nangyari talagang mas pinupursyo na ng Pilipino para matapos na to. Dahil nagkagulo na lahat-lahat eh. Diba, pumasok si Bato, diba mga minamahal, pumasok si Bato, and then ano yung nangyari? Nung pagpasok ni Bato de la Rosa, nagkagulo, tapos umalis din si Bato, iniwan ng Senado, nang akala ni Cayetano makakatulong sa kanya, ang ending wala pa din yung numero ni Sara Duterte. Gets ninyo? Ilan lang ba yung kailangan natin boto dyan? 16 votes. Para ma-impeach itong si Sara Duterte. 'Diba? 16 votes. And I think yung 16 votes, hindi na mahirap hanapin yan. Kailangan lang natin dito ng konting konting public pressure. 'Diba? Public pressure lang yan, yung katapat dyan. Na ito yung boses ng masa, ito yung boses ng Pilipino. Kasi babalikan sila ng Pilipino ngayong 2028 election. Ikaw yung hindi ka admin, please block those who entered quickly. Sige. Monski, yung mga taong pumasok dito ng walang pahintulot, ibablock natin yan. Diba, instead mga minamahal na ang mangyari, diba, ma-defend nila itong si Sara Duterte sa kanilang pinaplanong ipagtanggol itong si Sara. Mukhang nawalan pa ng boses dyan si Sara at yan po yung magiging cause kung bakit nagkaroon ng trauma, diba, at public pressure sa mga Pilipino. Gising na ang Pilipino, mga minamahal, sa katarantaduhan na stage play nila. Nagising nila ang natutulog na damdamin ng mamamayang Pilipino at mas napatunayan, mga minamahal, ng mamamayang Pilipino na hindi deserve ng Pilipino ang katulad nila. By the way, i-likes niyo yung video, mga minamahal, tapos i-comment nyo kung taga saan kayo para na shoutout natin kayo. Na naman ang tututukan ng publiko sa Senado sa Lunes. Maraming espekulasyon kung ano ang magiging takbo ng liderato. Pero isa lang ang sigurado, ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Ayon kay Bicol Saro Representative Tere Redon, asahan ang kanilang complete attendance bilang 11-member prosecutor panel. At bukod sa ebidensya, seguridad daw ang pinaghahanda nila. Siyempre, naghahanda ko kami kung paano man yung magiging itsura po logistically nung pong pagpunta from the House to the Senate on Monday. No? Pero yung particular na detalye po na yon, siyempre secret na lang eh. Hindi pa naman daw sila required na dumalo sa Lunes. Pero ngayon pa lang ay gusto nilang patunayan forthwith na handa ang panig ng Kamara. Ready na raw ang House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara. Pinag-aaralan ang mga posibleng argumento at counter-arguments. Ngayon din ang mga testigo at mga documentary evidence. May kanya-kanyang toka rin daw sila kung anong grounds for impeachment laban sa bisang ilalatag sa harap ng central judges. Tingin ko po, yung po mga senator judges naman po natin at the time of trial will look at it with open eyes, will look at the evidence both from the prosecution and the defense and decide based on the evidence and based on their conscience. Maliban sa 11 prosecutors, asahan na rin daw ang pagtatalaga ng ilang private prosecutor na hindi pa nila pinapangalanan. Para sa Agenda Weekend. Diba? So, nalalapit ng impeachment. At ito yung dahilan lahat ng kaguluhan ng impeachment. Biruin ninyo napalabas nila sa lungga si Senator Ronald Bato de la Rosa
para nga, syempre 'di ba, sabi ni Tito Soto kapag nandiyan na yung yung article of impeachment shall forthwith. Natakot sila sa words na shall forthwith. Doon sila natakot sa words na shall forthwith. Aasikasuhin ni Tito Soto 'yan. Doon sila natakot, doon sila kinabahan. So that ano yung ginawa nila ngayon, mga minamahal? Oo. Talagang gusto nilang magkaroon ng change leadership. Ngayon na nag-success sila sa change leadership, hindi sila naman nag-success, mga minamahal, na mapatagal itong si Cayetano kasi meron silang gagawing, di ba, ginawa nilang pain si Bato pero gusto din nilang itakas. Very wrong move. Di ba, pinapasok ninyo, di ba, pinapasok ninyo para nang sa gayon maupo ka, tas kayo din yung nagpalabas sa pamamagitan ng stage play. Ano yun? Ano yon, mga minamahal, ano yon? Di ba wala? Sabi ni IQ Gems, ACCDG to Attorney Kapunan, can they make a motion dismiss the defense as their first argument? The premise is that there is a pending case filed by Manscarpio versus House of Representatives. Ito yung impeachment kasi ni Vice President Sara Duterte, nakumpleto na. Meron ng sufficient in substance, sufficient in form, may probable cause, pinagbotohan na sa plenaryo, pero wala tayong narinig kay Sara even one words na umaten siya doon, sumilip yung kanyang kaluluwa. Wala, hindi niya na-defend yung kanyang sarili. So, thesis not defended, yung nangyari kay Sara. Ngayon, paano siya ipaglalaban ng mga kongresista? Kahit gusto nilang ipaglaban si Sara, hindi nila may ipaglalaban eh. Diba kasi si Sara mismo yung gumagawa ng way para mapikon ang mga kongresista. Hindi umaaten, nakakawala ng respeto. So, hindi natin masisisi kung bakit umabot sa Senado. Ngayon na umabot sa Senado, medyo petiks pa din itong si Sara Duterte kasi inakala niyang meron pa siyang boto. Inakala niya na solido pa din ang tao sa kanya. O iniisip niya na madami. Kaso hindi natin alam yung utak ng mga senador dyan, lalo na ngayon, nagkakasubukan na sila. Di ba mga minamahal? Nagkakasubukan na sila ngayon dyan ng tatag, tibay, lakas ng loob. Sinusubok na ang katatagan ng ibang mga senador dyan sa Senado na mga na-involved sa mga stage play, chaos, di ba, mga dramas, di ba? Na nagkakasubukan na. So ngayon, at the end of the day, hindi win-win solution yung ginawa nilang pag-elect or paglagay dyan kay Alan Peter Cayetano, lalo pat merong nasakripisyong isang senador na ngayon nagtatago, sinamahan pa ng isang senador, katulad ni Robin Padilla, o parang magtago, hindi naging worth it yung kanilang sakripisyo. Kumbaga, sinayang nila yung sakripisyo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nagigets ninyo, mga minamahal? Walang proper planning Yung pilit nilang ilulusot na may involved na mga tao dito, 'di ba? Putukan, wala namang namatay. Ang ina ninyo, sinong pinagloloko ninyo? Kami? 'Di ba? Anong tingin niyo, mga bobo tayo, mga minamahal, mga pinanganak kahapon? Wala naman natang ganun Inuuto na naman nila tayo. Which is, I hope na sana hindi na tayo magtoto. Kumbaga, ang mulat ay hindi na muling pipikit pa. Dapat ganun tayo, mga minamahal. Sabi ni Marvel Quinjo, Padilla case should be revived. Oo, convict. Oo, diba? Si Padilla, convict. Tapos ngayon, nag-Harvard ng kriminal. Diyos ko. Ganon din yung ginawa niya kay Kibuloy noon. Tangina neto ni Padilla, no? Sasabihin na mabuti si Padilla. Mabuti sa pagpapatakas ng mga kriminal. Mga minamahal, mabuti sa pagpapatakas sa mga kriminal. Kahit pa yung asawa niya, i-defend siya ng i-defend na mabuting tao si Robin Padilla, naging mabuti kasi nagbe-benefits ka. Diba? Kung hindi ka naman nagbe-benepisyo, Mariel, hindi mo naman sasabihin mabuti si Robin. Nagyabang may paganon-ganon pa. Sino niloloko ninyo? Kami, may paganon-ganon pa kayo nalalaman, mga hayop kayo.